Hi guys! Kumusta po ang lahat? Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bates. Ayan, kumusta po talaga sa inyong lahat. 4 or 5 na araw po, hindi po niyo ako nakikita sa channel ko dahil busy po tayo. At saka hindi ko na lang po binablog or binibidyo yung mga gawain ko araw-araw. Dahil yun lang naman palagi yung ginagawa natin. Maglinis ng bahay, maglaba, magluto, mag-asikaso sa mga bata, sa mga estudyante natin. Ngayon, Lunes na araw, October 9. Yan. Medyo matahimik yung bahay namin ngayon dahil ayun, si Pix na naman is umuwi kanina papuntang Tacloban. Umuwi muna siya dahil tapos naman po yung appointment sa pinag-a-applyan niya. Good news naman po na pero parang maghihintay pa dahil naka-reserve po siya. So ayun, desisyon ni Pix, umuwi lang muna ng Tacloban. Doon muna siya sa Tacloban na naman makikipagsapalaran kung ano ang pwedeng mapagkakitaan na naman. So ngayon guys, mag-vlog kami ni Sia dahil ayan, palaging very good na si Sia sa school niya. Ayan, marunong na po siyang mag-paris-paris. Tas palagi po siyang may star. Tas yan, palagi siyang may star po. Nakasulat na very good. At saka very good din sa papel. At ayan, Sia, anong masasabi mo sa vlog natin ngayon? Hi mga ka-viewers. Kamusta na po kayo? Kamusta? Mawi-winner na po ako. Magwi-winner na daw po siya. Magwi-winner. Tsaka hindi ko na po sinasamahan si Sia sa school. Si Papa Bits na lang po yung naghahatid. Tapos sinusundo na lang pag nila, labasan. Yung pasok po niya is alas 10. Nagpupunta po siya doon mga 9:45. Tapos labas nila alas 12. Puntahan naman po ng 11:45. So sa katunayan nga, bago lang po siyang dating. At saka kumain na po kami. At yung snack daw nila sa school is pancake. Tapos itlog. Tapos yung itlog hindi po niya kinain, pinadala sa kanya at dito na po niya kinain. Na yung ulam naman namin ngayong dalawa, tanghalian is yung linuto kong ulam niya kaninang umaga bago pumasok. Itlog na linagyan ko po ng century. Yun po yung ulam namin ni Sia. At saka ngayong tanghali, siya sa kaninang umaga nang mag-breakfast po siya. So, yun nga, wala po akong upload mga ilang araw kasi wala po tayong magawang content na medyo sa mga followers ko or subscriber or viewers. Parang pati rin po ako hindi po ginaganahan dahil sabi nga ng iba, palagi na lang yung vlog mo at walang nakukuha na basta ganun. At saka nung Sabado, nagpunta po tayo ng Compostela. Nag-duty po tayo kay Jing at hindi rin po ako nag-vlog doon dahil nabisi po tayo. Dahil si Jing parang nagulat nga ako dahil nag-chat po siya sa akin ng Biyernes ng gabi at mabuti naman po nakapaglaba po ako dito sa bahay ng umaga ng Biyernes
nakapaglaba po tayo. Tapos nagulat ako nang mag-chat si Jing na magpunta daw ako sa Compostela. Punta muna daw ko na ako sa Compostela dahil nagtre-training po siya sa Carmen. Bali ngayon yata matatapos yung training niya. At siguro iwan ko kung nakakauwi siya. Basta hindi po kami nagkita nang magpunta ko dun sa Sabado. Punta po ako dun, medyo maaga pa ako nagpunta dahil yun nga, hinahabol ko po yung agas ng tubig. Pagpunta ko doon, sarado yung boarding house ni Jing. Pero may duplicate naman po na may duplicate naman po doon sa landlady ng boarding house. So doon na lang po ako humiram kasi nakalimutan ni Jing. Kasi siguro yung training nila Jing, parang na po sa oras kung uwi-uwi pa siya, basta sabi niya magpunta daw ako ng boarding house. Kaya ayun, nakapaglinis po tayo, nakapaglaba po tayo dun sa boarding house. Okay na ang lahat. At nalinis. So pag umuwi siya nung linggo or kagabi, kung nakauwi po siya galing ng training, medyo ganado po yung niya, yung utak, hindi isip, kasi maliwalas po yung boarding house po niya. Inoperasyonan natin. Kakatulog po siya ng maayos na walang iisipin na gagawin pa niya, maglalaba pa siya or maglilinis pa ng boarding house niya dahil tinapos ko na po. At balak ko nga sana dahil Sabado, doon ako matutulog. Ang kaso lang, nag-chat naman ito si Pix. Sabi niya, Mama, uwi ka ba? Kasi baka daw siya makauwi kahapon or ngayon. Sabi ko na lang po nga, uuwi po ako. Pero balak ko sana na doon muna matulog. Tapos iniisip ko naman po na pag wala ako dito sa bahay, alam ko na po yung mangyayari pag wala ako. So ayun, nagkaagas mga banda tanghali na mga alas 12. Tapos nakapagsabon lang po tayo pag dating natin doon mga alas 9. Nakapagsabon lang po tayo dahil washing machine naman po, nakagsabon po tayo lahat. At hinintay ko na lang po na magkaagas dahil magbabanlaw. Kaya ayun, siniguro ko na pagkaagas nagbanlaw po ako hanggang sa lumakas-lakas na po yung agas ng tubig, nakaipon po ako. Inipunan ko po yung 2 at 3 planggana, isang timba at saka yung drum ni Jing. Kaya ayun, nakapagbanlaw po tayo. Tas hindi ko na malayan na tumawag pala si Jing sa akin at hindi ko po nasagot. Pagkatapos ko pong magbanlaw, pagtingin ko sa cellphone, may miss call po ni Jing. Yun si Jing kasi hindi daw ko na mahilig sagot. Timing naman po na maingay yung tubig, agas ng tubig, hindi natin po narinig yung tawag niya. Tas chinat ko na lang po siya na hindi ko nasagot dahil yun, siniguro ko po yung pagbanlaw dahil nagkaroon na po ng agas nang makapagbanlaw ako agad. Tas sabi niya na tingnan ko daw yung silong ng niya, higaan, dahil pag gising daw niya nagdudugo yung yung paa niya dahil meron pong kumagat sa kanya. Tapos yun, lininisan ko po yung silong ng higaan niya, kinuha ko po yung mga box ng sapatos, kung ano po yung mga binili niya na box ng timbangan. Kinuha ko doon sa silong ng higaan niya, nilagay ko po doon sa cabinet. Wala naman po akong nakita na doon na dahilan na may kumagat. Pero may nakita po ako yung
yung pusa na brown doon, buntis. Tapos nandun po siya sa silong. Nakita ko, siguro ko, nandun ako sa likod dahil bukas yung pinto, pumasok yung pusa. Tapos nagpunta po siya doon sa silong ng higaan ni Jing. Akala ko na manganganak po siya doon. At parang may hinahanap siya. Siguro ko mayroong yung maliit na daga, yung tawagin sa amin yung ngawat na maliit lang po siya na matulis yung nguso. Tapos madaling makatakbo na daga. Tapos kumakagat talaga, lalo na pag nakakaamoy ng medyo masarap na amoy sa parte ng katawan mo, nangangagat talaga, lalo na sa kamay. Siguro may hinahanap yung daga, tas wala naman nakitang pagkain. Nakita yung ni Jing, yun na lang po yung kinagat. Tas nagdugo. Pareho nun ng ni Skidi sa taas nila, kasi marami ding daga doon sa amin. Umaano lang, parang dumadaan. Siguro si Skidi hindi nakapaghugas. May kumagat po siya. Madugo pa naman. Nagulat si Rose na bakit merong dugo. Nakala niya natagusan siya na hindi pa naman wala naman po siyang period. Yun pala yung kamay ba yun ni Skidi or paa. Kunting sugat lang pero madugo, maraming dugo. Kinagat pala ng daga. Tas ayun, lahat po ng mga box na hindi nagagamit doon ni Jing, tinapon ko. Yung basura sa likod, tinapon ko din. Tapos yung box na pwede pang gamitin, na halimbawa pag matapos na yung ni Jing doon sa Compostela, kung uuwi na po siya dito, ng gamit niya, mag-aal sa balutan, meron pa din po siyang lalagyan. Katulad nung karton ng washing machine, tapos karton ng karton ba yun ng misa. Hindi ko lang po tinapon. Ibinalik ko lang uli doon sa ilalim ng tulugan ni Jing, dahil pag natutulog po ako doon, yun po yung ginagamit kong pinakabanig. Tapos yung yung yugamat, yun po yung ginagamit ko na banig doon. Makapal naman po yung karton, 2 karton makapal, tas malapad. Tas ilalagay yung yugamat. Yun na po yung pinakabanig namin pag nagbibisita po kami doon kay Tito Jeng. Si Pix naman po, siguro matutuloy po siyang pumunta ng Maynila. Papasok lang muna siya doon sa pinagtatrabahoan ni Christian, papa nila Sia, dahil nangangailangan po ng latero. Meron naman po si Pix mga papilis. Yung kulang na lang po niya is yung NBI. Kaya yun po yung sadya ngayon na pag-uwi, dahil kukuha po siya ng NBI. Tas yung sito niya hindi pa naman naibibigay din dito sa Cebu. Kasi yun po yung sa panganyang purpose na magpunta uli dito sa Cebu, dahil yung sito niya kukunin, hindi pa daw i-release. Iwan ko kung kailan. Ang lang dyan, masaklap, kung mag-chat na sa kanya na pwede nilang kunin, nandun na po siya sa Manila. Hindi na po siya makaka-uwi agad, dahil hindi na pwedeng motorin. Hindi na po makakagmotor. Di tulad dito sa Cebu, sabihin may may appointment siya sa next week, pwede nang puntahan niya dito, magmotor lang. Tulad ngayon, umuwi siya, umalis po siya dito sa bahay alas 9, mga alas 9:30. Tapos mga alas 11:30 hinat ko po siya kung nakarating na po siya ng Pulang Bato. Nakasakay na po siya ng ferry boat. So dadating po na naman siya doon sa Tacloban mga alas 7 ng gabi, alas 7 or alas 8.
kung walang sagabal sa daanan sa biyahe niya, kung walang ulan na lugar. Kasi tulad nung isang araw, nandun po ako sa Compostela, maulan. Tapos dito hindi. Tapos nang papauwi po ako, medyo tumataligsik sa Compostela. Pagdating ko ng Danau, malakas yung ulan. Nang makalampas po na ako ng Danau, dadaan na po tayo ng Carming, tapos papunta dito Sugod. Mainit na mainit. Kasi yung ulan, parang ini-schedule. Ngayon nga, sa Hong Kong, doon kay Mama Walin, katatapos lang mag-video call ni siya at saka mama niya, maulan daw kahapon pa. Dahil, merong bagyo daw doon sa Hong Kong. Signal number 8. Kaya ayun, nagkakanda o gaga si Mama Walin dahil may mga nilabhan po siya. Hindi daw natutuyo. Maliit lang din po yung space niya doon. Hindi natutuyo lahat yung mga nilabhan niya. Tapos ako naman po dito, palagi po tayong naglilinis ng bahay at kinakalikot ko talaga yung mga linisin dahil naglalaba po tayo. Isang araw lang po hindi tayo makapaglaba. Kinabukasan marami na naman po tayong labahan. At saka hindi talaga ako nagpapaano ng labahan, nagpapatambak. Dahil sa susunod-sunod na week, uuwi muna kami ni Papa Bits ng Tacloban dahil mag-eleksyon. Anuhan muna natin yung obligasyon natin sa Comelec. Bubuto tayo ng yung karapat-dapat po na umupo. Yung karapat-dapat. Pipili po tayo ng panibagong magsiservisyo sa barangay namin. At yung dalawa, pati si Sansan, timing naman po, yung klase nila, parang medyo mahaba yung bakasyon dahil sa last 27 hanggang 27 lang po yung klase, tapos yung resume nila is November 6, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5. Siguro mga 8 araw yung bakasyon nila dahil Halloween, pista minatay, ganun, pista ng mga patay, November 1 at saka November 2. Timing lang. Tapos yung maiiwan po sa tatlo, si Tito Jing nila. At nag-usap naman po kami ni Jing na siya po yung maiiwan sa mga bata. At dito lang sila sa bahay. Iwan ko kay Jing kung doon sila sa Compostela. Pero hindi doon sila sa Compostela dahil yung mga aso walang maiiwan. Walang magbabantay or magpapakawin. Iwan ko lang kay Jing. Yun nga, iniisip ko, plano-plano ko para hindi naman po si Jing magkanda o gaga rin. Iniisip ko na naman yun, 27 Friday. Pwede ko rin naman po puntahan muna siya doon sa Compostela, ipaglaba na para pagka Sabado, makauwi po siya dito. Magano po tayo? Magbabakasyon muna tayo ng mga ilang araw sa Tacloban at saka puboto muna tayo. Kasi eleksyon na po sa amin sa October 30. Eleksyon na po ng barangayan. Ganyan ba yung tawag nun? Sa October 30. Tapos, timing naman po, yung katapusan, birthday ni Papa Bits, 31. Nandun kami sa Tacloban. Wala muna ang birthday. Tapos naman po yung surprise ni Jing. Tapos si Jing, magbe-birthday naman po sa 28. Tapos,
Siguro uwi kami ni Papa Beach ng Tacloban 28 ng gabi or 29 ng umaga. Ganun. Wala mo nang birthday. Marami pong nagbi-birthday sa October. Mauuna si Roseanne mag-birthday. Kasi yung birthday ni Roseanne October 22. Tas susunod si Jing, tas si Papa Beach na. Tapos yung pinakauna na magbi-birthday dito, si Mighty Mang sa October 14, tapos si Tio sa 25. Magto 2 years old na po si Tio. Makakauwi na naman po tayo ng Tacloban, makakapasyal. Malapit lang naman po yung Tacloban. At saka commute lang po kami. Hindi magmumotor dahil napapamahal po pag may motor. Tapos baka naman si Papa Beach mapagod, maparo yung una nung pag-uwi namin na doon po nag-umpisa yung pagkasakit niya. Nang galing po kami sa Tacloban na nagmotor kami pauwi dito. Diyan po nagsimula yung medyo nagkasakit siya, tas nagpa-check up, ayun, nalaman tuloy yung mga niya, yung mga diferensya niya sa katawan. Tapos marami na pong bawal. Hanggang ngayon, nagkaroon tuloy ng maintenance. Okay naman po yung pagmumotor, kaso lang isip-isip talaga, malayo. Okay kay Pix, medyo bata pa, kaya niyang magmotor. Pabalik-balik pa yan. Pero si Papa Beach, mahinap na po yung resistensya, hindi na po niya kaya ang ng araw kasi napakainit po ngayon. Ngayon nga si Pix, balot na balot. So, ayan po guys, pasensya na po kayo. Ngayon lang po ako nakapag-vlog. Kumusta po ang lahat? Sana nandyan pa kayo. Hindi nyo po ako iniiwan. Sana may manood pa rin sa sa vlog. Nabibisi lang talaga ako, tapos paulit-ulit lang po yung mga ginagawa natin sa bahay na to. Araw-araw, ganun din. Tulad kanina, maaga pa tayong nagising dahil magsasaing. Tapos magigising na sa mga estudyante. Tapos mag-iipunin yung mga kalat nila. Siyempre, yung mga hanger, saan lang linalagay, kukunin natin, isasabit, mga tuwalya, dyan, kung saan lang po. Hindi pwedeng walang mamadax na sumusunod. Dahil parang yung bahay natin, walang tumitira pag maraming kalat. Yung nga namin, walis tambo. Parang umi-smile na. Dahil gumaganon na po yung hitsura. Puro na yung tambo nandito sa gilid. Yung gitna wala ng laman kasi natatanggal. Walis tayo ng walis dito sa loob. Iwan ko naman na kawawalis lang po natin. Ayan, may wawalisin na naman. Iwan ko kung ba't ganun. Para lang po tayo din nagtatrabaho sa ibang bahay na yung isang katulong, ganun. Pero hindi naman po katulong kasi yun naman talaga yung serbisyo natin. At saka may plano po kami ni Mighty Mang. Sana matuloy naman po. May plano si Mighty Mang, yung po niya, yung pwesto niya diyan sa Don Pablo. Bali lilipat po siya dito sa sa kabila, yung medyo maluwag, dahil plano ni Timang magluluto-luto po siya ng mga ulam dahil marami po mga estudyante na kumakain, tapos ako po yung pinapagluto niya.
tinatanong niya po ako kung ah, magkano daw yung rate ko. Sabi ko sa kanya, tingnan na lang natin kung nandyan na. Kasi sa una pa yun, yung rate ng nagluluto, depende, rate, may 500, may 1,000, yung rate, yung, ikaw lang magluluto. Tapos, may taga-hiwa. Pero, kaya ko naman po yan na. Kasi, napagdanan ko yan na ako yung taga-tadtad ng panghalo. Ako yung tagaluto. Ako pa yung naghuhugas. Ganun. Mga kabisado ko po yan na mga gawain. Kahit, anuhan pa natin. Apikitan. Mga memoryado ko po yan na mga gawain. Kasi dyan po ako nanggaling. Wala pa ako dito sa Cebu. At gusto ko naman po yung may trabaho rin po ako na syempre meron po tayong mga pangangailangan din na gustong bilhin. Tapos naghihintay lang po tayo sa may nagbibigay, at saka nakakaintindi rin po ako sa mga nakakaintindi din po ako sa kanila. Hindi naman po ako yung tipong palahingi na sabi nga ganun. Kung may isipan lang na magbibigay, yun lang, kasi ko naman po yun na ramdaman ko din naman po yung nila, yung sitwasyon, lalo na po si Mama Walin, maraming gastusin talaga. Tatlo po niyang mga anak, agoy, kahit si Sia may bayarin na, pero hindi naman po gaano kamahal. May binabayaran na buwan-buwan, si Sansan buwan-buwan, exam, pero mas mabuti naman po ngayon si Sansan, yung exam niya, dahil scholar naman po siya, may binabayaran lang po silang konti, 150, ganun. Tapos mga contribution na mga konti-konti, 50, 30, di tulad noon, grade 7 pa lang si Sansan, kumakamot sa ulo talaga si Mama Walin. Kasi grade 7 sa pinapasukan ni Sansan, magbabayad ka talaga, kasi yung pag-scholar inaano pa naman yan, pinaprocess. Tapos kung makapasa ka, ayun, sa susunod na pasok, wala ka nang babayaran na malaki-laki. Si Chrislyn naman, meron din mga binabayaran, pero kunti lang kasi public. Mga contribution lang din na mga kunti-kunti. At saka si Chrislyn naman din is parang nag-improve na po siya ngayong grade 2. Nakakabasa na po talaga siya. Tapos marunong na po siya. Palagi na rin po siyang perfect sa mga mga quizzes, dinadala po niya. Minsan sabi niya, okay na ba yung Mamadax yung 10 over 8, ganun. Okay na yun. Yung 0 over 0. Hindi na ba mabuti yun? Kasi yung classmate ko, 0. So, bakit hindi ba yan nakikinig? Minsan naman po, nakakaano po siya. Kung baga sa amin no, nakaka-outstanding po siya. 20 over 20, 10 over 10. Parang nag-improve na po si Chrislyn ngayong ngayong grade 2. Kasi sa grade 1 talagang po siya. Parang nahirapan si Chrislyn dahil grade 1, kasi sabi nga niya, parang naiinggit siya kay Sia dahil nag-daycare. Ganon. Siya hindi daw, parang nahihirapan. Sabi ko naman sa kanya,
nagdigger ka, pero kain lang yung kain nyo, laro, ganun. Hindi kayo tinuturuan. Tapos, nung time naman na mag-kinder si Chrislyn, module lang, tas may tutor. Parang nahihirapan po siya. Kasi, COVID naman po nung time na mag-kinder si Chrislyn doon sa Tacloban. So, pagpunta niya dito sa Cebu, grade 1 kaagad, parang nahirapan po siya. Parang nag-adjust po siya sa sa mga, lalo na yung mga salita, yung lengguwahe nila dito. Ang ano nga nila, tawag sa Bisaya, English. Ba't kuno sila nag-i-English? Sabi ko, hindi yan English. Bisaya yan nakasalita. At si Sia naman, nakaka-catch up talaga siya sa sinasabi ng teacher niya. Nakakaintindi si Sia. Hindi po si Sia mahirap turuan. Hi, maka-viewer. Ayan po yung nila kanina, lessons ng tita yan nila. Pinapa lagyan ng line yung kapares ng letter, yung kapares ng big letter sa small letter. Ayan. Po si Sia, 3/3. Yun po yung sabi ni ni Chrislyn, yung may over. At saka si Sia nakakaintindi po siya sa sinasabi ng ng teacher niyan kahit Bisaya. Nadadala pa po niya dito yung sinasabi ng yung ng guro niya. Naikikwento pa dito sa bahay. At natatawa naman po yung mama niya pag nagkikwento. Kasi marunong daw si Sia magbisaya. Hindi lang po siya hindi lang po siya makapagsalita, pero naiintindihan niya pa. Naiintindihan niya. Hindi tulad noon kay Chrislyn na napasabak talaga si Chrislyn na parang nag-adjust muna siya sa salita. Ngayon, hindi mo na tinuturuan. Tapos yung assignment ni Sia ngayon, ayan natanggal na naman ito. Yung assignment ni Sia ngayon, number 1. Number 1. Yan. Assignment niya ngayon. Sige na di pagkuan, surat na nga di. Matambling pa daw iya. Hay malalim lapis, assignment muna bago matulog. Nakakatulog po ito ng tanghali pag kami lang. Pag nandito yung atin niya, sus, hindi yan nakakatulog sila ng tanghali dahil laro ng laro. Kwento ng kwento, kung anong kwento dyan, anuhin mo yan na sinulat ni tita yan. Sundan mo yan, papunta dito. Number 1 yan, hindi yan naiiyo. O sige, basa mo na. Anong tinuro ni Tito Jing sa'yo sa pagbasa ng A, E, I, O? Sige daw, ano po o yung action? Yung kamay? Kamay. Kasi nga, A, I, O. Yan, ulit. A, I, O. Yun. Pag pinabasa ka ng teacher mo doon, gaganyanin mo ha? Actionan mo ha? Si teacher nagbasa. Ako, sabi ko kay teacher, I, O. Anong sabi ng teacher mo? Sabi ng teacher mo, sige, may assignment mo. May assignment. Yan, inuumpisahan na po niya yung yung assignment niya. Kasi pagkatapos niyan, matutulog kami. Nagkakaano-ano si Sia.
At tsaka maano naman po yung panahon namin dito, maaliwalas. Ayan. Mainit po siya. Mainit na tahimik. At yun po yung nilabahan ko kahapon, konti lang. Kasi nandito kahapon si Bustipin pumasyal. Medyo tagay-tagay sila. Nagpadispedida po kay Pix Vlog. Si Papa Bits naman is nandoon sa kwarto. Nagpapahinga. So, ayan po guys. Magbabaybay muna kami ni Sia. Kasi matutulog po kami. Yan lang po muna. Update lang po. In-update ko lang po kayo kung bakit hindi po ako nakakapag-vlog. Dahil nabisi po tayo sa mga dumaang araw. So, ayan po guys. Bye-bye muna. Bye mga viewers. Thank you for watching. Bye.